Kapitbahay natin yan, naririnig sila hanggang dito. Grabe, paakyat dito. Hinihingal ako. Ano? Nagpre-prepare na ako for lunch namin. Yung binili naming yung binili naming pako kanina. Nahimay-himay ko na. Ayan. Worth 30 pesos to, dami. Punong-puno. 30 pesos. Mura na, diba? Tapos, meron kami ditong mangga. 50 pesos to, binili namin sa palengke. And ang lalaki ng ating kamatis. Sa palengke lang din to. Parang 40 lang ang kilo. Ang mura ng kamatis ngayon. Tapos may itlog na maalat. Yun ang aming lunch. So ito, binabanlian lang to. Pero huhugasan ko munang mabuti. Yung mga pinagbalatan namin ng mangga, hindi yan nasasayang kasi napupunta kay Bailey. Ultimo yung buto, kinakain niya, sinisimot niya, sinasapal niya. Kaya, walang sayang. Basta mga gulay na kailangang balatan. Tapos, pag sa ensaladang mangga, ganito rin ba kaya? Yung gaganyan-ganyan ninyo, tansya-tansya lang. Si mahal kasi, hinihiwa niya isa-isa yan. Sabi ko, ang hirap naman. Mas madali yung ganito. Yan, pag criss-cross na, tapos saka hihiwain ganun. Yan, diretso ko na dito sa nakatapat naman to eh. Hindi nyo lang makita. Yan, oh. Oh, mas maliliit na siya, di ba? Kailangan lang ganun-ganunin. Siya, iniisa-isa pa niya, hinihiwa niya yung pisngi, tapos hiwain niyang maliliit. Ang pangit nung nabili kong itlog na maalat, ang putla. Pero nailagay ko na. Pwede pa naman daw, pangit lang yung itsura. So pure gold ko pa yung binili. Tapos ngayon itong pako. Lagyan ko lang siya ng mainit na tubig. Siguro mga 2 minutes ko siyang ibababad. Tapos pwede na siya. Are, wait lang. Ayan, okay na siya. Na-drain, parang mga 2 minutes ko siyang binabad. Tapos drainain ko na ulit. Ayan. Pwede na natin siyang ilagay dun. Ayan na siya. Hahaluin ko na lang. Pangit ng itlog ko, nakakainis. I mean, yung itlog na maalat. Kita nyo ba? Ito pa nga pala yung ibang gulay na binili namin. 40 ang kilo. So, 1 kilo, 2 ganyan. Tapos ito, 30 pesos. So, 70. Tapos ito, lalagyan ko ng konting paminta. Okay na to. So, tayo ay kakain na. Tikman natin ang ating ginawang pako salad. Hindi ko ito tinikman eh. Pag kulang sa alat, nagdagan na lang ng asin or patis kasi 2 itlog na maalat lang. Taste. Sinasanay namin si Bebe Girl. Marunong na siya. Siya na yung mag-isang sumakay sa sasakyan. Ayan siya. Ayan. Dati binubuhat pa para pumasok sa kotse. Ngayon hindi na. Siya na. Hindi ko lang na-vlog. Pag mga malapit lang yung pupuntahan, kunyari, dito lang, sinasama namin siya. Bibili pandesal. So ngayon kukunin namin yung laundry tapos merienda. At bibili rin ako ng inalabril ko sa Nagcarlan. Bibigil, excited yan. Mahilig yan sa lakad eh. Siya pumalit kay Sam. Sa McDo na kami. May merienda muna. Fries lang tsaka Coke Zero Float. Ang controversial na Coke Zero Float. Makipag-away tayo, linggo-linggo. May pagtalo. Gusto niya kasi Coke Zero dahil nangangasim tiyan niya sa hindi lang regular Coke. Bukod sa walang calories ang Coke Zero, nangangasim ako sa regular Coke, nag-hyperacidity ako. Tapos yun, para bawas calories. So, dalawa, multi-purpose. Kasi sa ibang McDo pwede. Kaya nahihirapan kami kasi sa iba hindi.
So, walang empanada kaming nabili. Ending takoyaki. Ayan, tapos ito ang aming view. Nandito na kami sa village. Padilim na. Pero doon maganda pa. Nagwo-walking kami. Ngayon lang sumama sa sumal mag-walk ng hanggang dito. Lalo doon lang sa village. Lalabas kami. Bibili kami ng breakfast tsaka mga gulay. Baka may mas malapit na talipapa kasi medyo malayo din yung palengke. Malapit na kami sa palengke. Mahigit 2 kilometers. Mga 2.5 mula sa amin. So balikan 5 kilometers. Okay lang, exercise na rin. Malapit na tayo. Ayun yung sabi ko, may rolling pandesal din dito. Ito na yung palengke sa amin. Kasi kung sila ay mag-deliver pa, sabihin sila mag-deliver. Bahay na kami, mahigit 5 kilometers kami. Yung sa akin nasa 7,000 steps. Mahigit, mga 7,1. Tapos 400 plus calories daw yung na-burn. Sabay kakain tayo ng pansit at pandesal. Ayan, bumili kami dun sa binibilhan namin. Tapos may lugaw din ito. Pero merienda ko na lang tong lugaw. Kung nyo na makita. Kasi mahal lugaw siya ngayon. Kami nila baby girl, hati-hati kami sa pandesal. Tapos kapeng barako. Ito pa yung iba naming nabili sa palengke. Mag-ano kami mamaya, vegetable, tawag doon, spring roll, parang ganun. Yun. Ngayon parang niluto rin namin nung pumunta ako kay JV. Saging sa mga babies. Pero kailangan din namin magsaging. Ay, may puto ka palang binili. Ay, maha. Ayan. Ang mahal 32. Medyo mahal. Medyo mahal yung mga kakanin dito eh. Dito ako ngayon nag-work sa kitchen counter kasi nawalan kami ng internet. Eh dito medyo mabilis yung data. Tapos medyo nagustuhan kong mag-work dito in fairness. May gamit akong bar spoon. Tagal na to, luma na to. Sa kainta pa ako nakatira nung nabili ko to. I think sa handyman. So, minsan dito rin pala ako pwede mag-work para may iba naman ng konti yung environment. Hindi laging dun sa office. Anyway, yun lang. Gumawa kami ng kimbap. Yan. Hindi lang namin mahiwa ng maliliit kasi nadudurog. Kasi yung ginamit naming rice ay shirataki yan. Para low carb siya. Kasi low carb yung carrots. Ayun, kita yung kanin. Ayan. Shirataki yan, Para low carb. Kasi low carb yung carrots tsaka cucumber. Pati yung crab stick low carb. Ang medyo high carb lang ay yung mango. Kasi itong binaya ko lang sa TikTok yung sauce. Kain na kami. Good morning. Today is Saturday na naman. Every Saturday lang ako nakakapag-vlog. Pasensya. Ano ba yan? Ang gulot mo ng damit. Kami ay magpapa-PMS. Dahil overdue na siya. Dapat nung 75k pa. 76 na siya ngayon. So medyo late na kami magpapa-PMS. Kasi walang time. And kaya rin kami napilitang magpa-PMS. Kasi meron tayong travel. Abangan nyo yan, hindi ko muna sasabihin. Baka kasi hindi matuloy. Alam nyo naman, pag advance ko na ito, di ba? Galing din naman sa inyo yung na yung mga plano, wag munang sabihin. Anyway, yun. Tingnan natin kung bukas na yung Shell. Sa Shell lang kami nagpapa-PMS. Ayan, dito na kami.
Dito kami tawag doon. So, mag-i-edit muna ang video ni Mama habang naghihintay kay Tofu. Maliit lang yung lobby dito, pero okay naman aircon. Tapos may cafe pa. Ganda. Tapos na kaming magpa-PMS. And inabot lang ng mga 40 minutes or 45 ganun. Tapos 2.8 ang binayad. Matipid tong Mirage kasi ang next PMS namin ay after 10,000 or 6 months. So hindi naman namin naaabot yung 10,000. So sa isang taon, 2 beses lang kami magpa-PMS. Ano lang yun, 5 plus. Diba? Matipid. Dito kami magla-lunch sa Sawad Biryani House. And may mga pescatarian dito. May vegetarian din. Chickpeas. May temple dito sa tapat. Al fresco yung dining. Ito sa akin, chickpeas, tapos biryani rice. May mahal yung fish. Chickpeas. Favorite ko yung chickpeas. Ano nga ba ginagawa kong chickpeas? Ito lakal. So, tapos na kami mag-lunch. Yun yung go-to namin, biryani place dito sa San Pablo. Mura na masarap pa. Yung chickpeas biryani ko ay 120 lang. Actually, dapat plain rice lang yun. Ina-upgrade lang sa biryani rice. Pero hindi na siya nag-a-additional. Wait nga no. Yung fish biryani ay 165. Mura. Ngayon kami pupuntang SM. Maghahanap kami nung maglilinis nung namin, tawag dyan, ilaw, headlights. Kasi naninilaw na siya kasi matanda na si Tofu, 8 years old. Sabi nung isang beses na nag-park kami dito, daw, kaya nilang linisin. Yung mga nagbebenta ng kung ano-ano sa parking, yung tapos libre car wash, mga ganyan. Tingnan natin kung kaya nilang linisin. Tapos kami magpo-food trip, bonchon na bingsu. Na pag natapos na event namin dito, tapos kayo pa ang gagawa niya. Kaya dito bossing this time, pag nag-event kayo ng kada, pinidetail yan ng bossing niya kinakamay. Oo, wala yung paninilaw. Opo, hindi naman siya harmful chemical bossing. Kaya pwede siyang kamayin. Sa labas lang pala yun. Sa labas lang po ito. Pero pag sa talyer niyo dinala, sasabihin nung kailangan ng baklasin. Ito po. Binuo ko na siya para makita niyo yung pagkakaiba niya sa kabila. Oo nga. Nawawala yung manilaw. Ang naiwan lang ito. Galing pang magic. Tapos ano na ulit. Puti na. Tinitiis namin ng ganun eh. Ganda. Opo. Ito yung pagkakaiba dilaw kanina. Tapos ito po yung sa body paint niya para hindi ka ito kagaspang. Bossing weekly. Yan, nasa Boncha na kami. Order na si Mahal. Ayun. Hindi lang kita, pero ayun siya. So, ngayon lang namin na-realize. Actually ako, ngayon ko lang na-realize na kung walang budget pang yaw-yaw, may bonchon. Kasi meron silang yogurt ice cream na may iba-ibang flavor. Yung in-order ko, mango cheesecake. Tapos, kalimutan ko na ibang flavor, pero maraming flavor yung Korean yogurt. Ayun na yung bingsu ni Mahal. Parang mas marami siya tingnan pag take-out. Ito yung aking frozen, hindi, lagi ko sinasabing frozen yogurt. Korean yogurt ice cream na mango cheesecake. Taste.
Tikman mo. Yan, nasa contest kami. Finally, may naabutan kaming pistachio crunch. Ayun.